will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Alright, so welcome back again to our channel, the Surigao Sun, for another minute of treasure discussion and analysis for your treasure marker. You can send your pictures and your sketch or drawing to my email, surigaosun@gmail.com. That's surigaosun@gmail.com. Don't forget it and write it down. And shout out sa lahat ng aking avid subscribers and followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa iyo na bago pa lamang nakabisita sa aking channel. You are mostly welcome here. At sa ating mga Foreignois, Filipino contract workers, OFWs, overseas working hard for money, how are you today, guys? You stay away from COVID and keep safe. And I'll ask a little favor for you guys to make you get closer to our Creator, Jesus Christ. Please subscribe the channel Good News Daily. That's Good News Daily. The content is all about verse from the Bible that will give us inspiration into our daily walks of life. Alright, at doon ko pipiliin ang mga mananalo sa ating 5th raffle draw. Kaya suportahan nyo ang channel na yun, guys. Ang kayamanan sa mundong ito, guys, ay hindi yan nakakalahati sa kayamanan doon sa tinatawag na langit. Kasi ang pundasyon ng langit ay gawa yan sa precious stones, gold, and diamonds. Kaya kung tayo ay nasa langit na, ang mga kayamanan na yan ay atin na lang yan pupulutin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. At ngayon natin ang tingnan ang bidyong ito. Paano nga ba hanapin ang treasure sa kanyang treasure site? Alright, ito yung drawing ng ating katiats. In fairness, ito'y maganda na pagkagawa na drawing. At ayon sa kanya ay merong rectangular block of stone na gawa sa quartz ito. At merong ding heart. Nakakaiba ang kulay na bato. Yan ay heart formation at perfect triangle rock na ganitong klaseng bato sa heart. At ang mga bato na ito ay hindi kagaya ng mga bato na nasa paligid. Kaya siya ay nagdududa na ito'y mga markers or palatandaan ng mga Hapon na iniwan para ma-retrieve nila pabalik ang mga nakabaon nila na yaman na naiwan noong giyera dito sa Pilipinas. Okay, so sa tingin natin ay sa tingin ko ay merong dalawang itong prospect site na ating i-check or imbestigahan dito, guys. Ang una ay itong dalawang old tree. Kasi ang triangle, ito ay nagtuturo yan ng tatlong direksyon. Isa ay i-check nyo rin itong banda rito. Tinuturo niya rin itong dalawang kahoy, kaya i-check yan. Ang hukay dito sa kahoy ay sa gitna ng dalawa. Kasi kahit sino naman ang magbaon, yan talaga sa gitna ilalagay para mas madali maalaala. Ma-remember ka agad kung nasa gitna. Kung isang kahoy lang yan, ay gagamit tayo ng direksyon ng kompas. Kung nasa east ba yan o sa west ba yan ibinaon. Pero dahil meron ng dalawang kahoy, siyempre, nasa gitna yan. Kahit sinong mag-analyze niyan, nasa gitna talaga yan. Alright. At kung wala sa gitna, dito sa pinakamalapit siya sa triangle na area. Okay? So ito yung ating prospect number 1 muna, itong kahoy. Kaya imbestigahan nyo, guys, dalawang hukay, isa sa gitna ng dalawang kahoy dito,
2 meters testig at isa rin sa harapan ng kahoy kung saan nakaharap ito sa triangle. Ngayon, ang pangalawang prospect natin ay yung tinuturo ng triangle. Ng isang kanto niya, itong kung malaking bato man yan, itong nandito, ay i-check nyo yan. Gamitan ng metal detector, gamitan ng maso, pukpukin nyo kung hollow or chambered. Meron bang chamber yan na rock? Meron bang void ba yan sa ilalim or itong baka may butas? I-check nyo ang palibot. Gamitan nyo ng metal detector kung meron ang bato na ito. Ito ang ating prospect number 2. Okay. Ngayon guys ay tingnan natin kung saan nakaturo itong pangatlo niyang ang pangatlo niyang corner ay nakaturo mismo sa heart. At ang heart, alam naman natin na ang dulo ng heart ay nakaturo yan, ang kanyang tulis, yan ang pointer for the treasure or direksyon yan ng trail or papuntahan. Ibig sabihin, ating lakihan yan, ang dulo ng heart, yan ay nagsisilbing arrow papunta doon. Kaya nga sa Cupid, yung stupid Cupid, yung kanyang pana, ang dulo ng kanyang pana ay arrow. Di ba kasi ang puso ay matulis talaga yan. Kaya nasasaktan ka pag tinamaan ka. Alright, so meron akong drawing ito guys na para lamang sa itong tatlong bato na ito. Okay, so ating balikan ito. Itong tatlong bato na ito, sa tingin ko yan ay malaki yan sa baba. Kulayan natin ng itim. Ang parang kasing lumulutang yan na iceberg. Ang bato ay naka-attach yan sa ground, diba? So malalim yan, ang malaki ang mga bato na yan. Siguro ang pinurman yan or kinarb nila ay ang yung nakalutang lang sa ibabaw. Itong heart ay ganun din, malaki yan sa ilalim. Kaya lang itong dalawang ito, ang dalawang bato, ito ay eliminated na kaagad. Hindi na natin yan bibiyakin, hindi na natin yan huhukayin sa kanyang baba, itong dalawang bato, kasi ito lahat sila ay pointer lamang. At kanina tapos na tayo mag-check dito sa kahoy, tapos na rin tayo doon, yung malaking bato sa unahan. So meron na tayong 1 and 2 na prospect. Ngayon ay punta na tayo sa final prospect natin na huhukayin. Okay, so ang heart ay ang kanyang tulis ay nagtuturo ng direksyon at ito ang kanyang tulis, diretso siya diyan sa rectangular block na made of quartz. At alam naman natin ang quartz, yan ay kulay puti na bato at minsan lang yan na makikita ng mga klaseng bato at hindi yan makikita sa mga falls kasi ang mga bato sa falls ay mga kulay itim yan, parang mga granite, nilulumot. Pero kung yan ay maputi at quartz, ay medyo kakaiba na talaga yan. Yan ay sadyang nilagay diyan kasi yan ay marker. Okay, lalo na kung ang lugar nyo ay merong nag-occupy na mga Hapon diyan nung panahon ng giyera, ay siguradong meron talagang iniwan diyan. Ngayon guys, kung itong rectangular block na ito ay malaki yan sa ilalim, at kung sa tingin nyo ay ganun pa rin ang kanyang itsura sa ilalim, ganyan, hindi siya nakaganyan na parang ano lang, yung natural lamang. Kung yan talaga ay rectangular hanggang sa lupa, sa bottom of that river, kung hanggang doon ay rectangular, ay kaduda-duda na talaga yan. So it's time na pwede nyo ipahatak yan sa kalabaw. Talian nyo yan ng pisi o rope. At inipahatak nyo sa dalawang kalabaw. Or kung pwede nyo biyakin dyan mismo, i-detect nyo muna. Pukpukin ng maso kung
solid ba talaga na bato yan, or dalhin nyo sa itong sa gilid ng falls na pwede nyo siyang biyakin at imbestigahan kung ano man ang nasa loob niyan. Alright, ang pinakamagaling na gawin o pinakamaganda ay magandang metal detector. I-detect nyo ang bato na yan, yung quartz, kung siya ba ay merong metal na napaloob. I-calibrate nyo ang inyong metal detector sa metal bago nyo i-detect sa bato para malaman nyo kung metal ang nasa loob. Kasi ang quartz, yan minsan ay meron niyang tinatawag na vena. Dumidikit dyan ang ibang klaseng metal. Kahit nga ang gold ay dumidikit minsan ang vena ng gold dyan sa quartz stone. Kaya doon sa Amerika, ang quartz stone ang hinahanap nila kung sila ay naghahanap ng itong gold. Alright, so sa ating kaso, ang hinahanap natin ay gold bars. Kaya minsan, baka hollow rock or hollow quartz rock yan. Yan, rectangular block of stone na yan. Kaya walang mawawala sa atin kung atin yan itry pagbiyak, pag-imbestiga, kung merong laman. Para sa akin, itong rectangular block, siya na mismo ang pinaka number 1 ko na prospect. Kahit tatlo ang tinuturo nitong triangle, yung kahoy, maganda rin yun. Sa kalagitnaan ng kahoy ang hukay. At pangalawang hukay ay sa pinakaunang kahoy na nakaharap siya sa bato na malapit. Example, ito yung puno ng kahoy. Itong parte dito na malapit mismo sa bato ang hukay. Alright. At sa heart, wala dito sa heart kasi ang heart ay pointer lamang yan. At ang tinuturo niya ay rectangular block of stone na malaki. Okay, so lumiit ang ating area na i-research. Ang search area ay lumiliit dahil alam natin ang mga itong meaning ng mga rock formation dyan. Kung hindi natin pinag-aralan itong triangle at heart, lahat yan ay atin bibiyakin at hahaba ang panahon natin na ginugugol dyan. At makagasto ka na rin kasi sa pagkain, labor, at araw-araw na pagpunta dyan ay gagastos ka rin. Meron kang pakakainin ng mga tao or mga kasamahan or siniswelduhan. Kaya sa ating paraan ay napaliit natin ang search area. At na-finalize natin na dalawa lang ang malaking tsansa na meron. Pinakauna ay itong rectangular block, pangalawa ay ang kahoy, at pangatlo itong sa banda ng falls dito. Check nyo. Kung itong sa may falls, kung mayroong mga marka dyan na Hapones or kanji karakter, malamang ay nandyan. Alright? Hanapin nyo dyan sa gilid ng falls yung mga marka tulad ng itong V, tulad ng mga arrow, at tulad ng itong mga kanji sign for treasure na mga ganyan. At kahit anong klaseng litra, A, B, C hanggang sa Z, A, B, C, D, E, F, G, lahat yan ay palatandaan ng treasure kung nakaukit yan sa bato. Okay guys, so it's time for me to go. Ingat lang kayo palagi sa inyong treasure hunting at huwag mag-iwan ng itong mga dumi doon sa bundok at mga butas na kung saan maraming mahuhulog na hayop. God bless you all and may the fortune be with you. Ciao for now.